Isang mapagpalang araw po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa programang Morning Prayer with Jesus. So bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na magdasal. Tayo po ay magsipikit at magsiyoko. Dear God, maraming salamat po ngayong umaga na binigay nyo. Maraming salamat po sa bagong umagang ito, sa bagong lakas, sa bagong buhay na pinagkaloob nyo po sa bawat isa. Humingi po kami ng guidance of the Holy Spirit sa aming gagawin. Naway lahat po ng nakikinig, lahat ng nanonood ngayon ay bigyan niyo po ng gabay, ng kanilang lubos na maunawaan ang inyo pong salita. Ganon din po ako, gabayan niyo po ako nang maihayag ko po ng tama ang inyo pong salita. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa ngayong umagang to, sa mga remnant, sa mga elders, sa mga deaconess, sa lay leaders, sa mga pastors, sa lahat po. Salamat po, aming Panginoong Diyos. Wala na pong dapat ibang purihin at pasalamatan pa. Maraming salamat po. Patawaran niyo rin po kami sa aming mga kasalanan. Sinasadya man po hindi. Maraming salamat po sa inyo, aming Ama, aming Diyos na dakila. Wala na iba pong dapat papurihan pa kundi kayo lamang po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. So ngayon po, tayo po ay nasa programang Morning Prayer with Jesus. So ngayon po, makibukas po tayo sa Luke chapter 8 verse 18. Mabasahin ko po. Ang sabi po rito, kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati na ang inaakala niyang nasa kanya. So, kung makikita po natin, ang sinasabi po dito sa ating pag-aaralan sa Lucas chapter 8 verse 18. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Sabi po, listen carefully. So, sinasabi po sa mensaheng ito ngayong umaga na makinig po tayo ng mabuti. Ano po ba yung sinasabing makinig po tayo ng mabuti? Sinasabi po dito, like for example, makinig po tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Bakit kailangan natin makinig ng mabuti? So, para malaman po natin at maintindihan at maunawaan po natin ng mabuti kung ano po yung mensahe ng Panginoon sa ating ngayong umagang ito. At hindi lang po ngayong umaga, magkos tuwing linggo rin po at tuwing may Bible study po na ating napupuntahan. So, yun po yung sinasabi. Kaya sinasabi po, kaya't pagbutihin nating makinig. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Pagbutihin po natin ang pakikinig ng Word of God. Pagbutihin po natin ang pakikinig sa Bible study. Sa lahat po.
Kasi kung pagbubutihin po natin yung pakikinig, sabi nga po ni Pastor Chris, diba? Listen before you speak. Makinig muna po tayo bago tayo magsalita. Kasi kung tayo po ay makikinig bago tayo magsalita, ay maiintindihan po natin ng lubusan kung ano po yung sinasabi ng isang tao. Maiintindihan po natin ng lubusan kung ano po yung mensahe ng Diyos para sa atin. Kasi kung tayo po ay hindi makikinig sa madaling salita, wala po tayong pahantungan. Kung tayo po hindi makikinig, tayo po ay mapapahamak. Like, pag may kumausap sa atin, dahil hindi natin naunawaan ng mabuti yung sinasabi ng taong yun, ano pong mangyayari sa atin? Hindi natin naunawaan. So, ngayon, akala natin, naiintindihan natin ng lubusan yung mensahe. Yung po pala ay hindi. So, darating yung point na dahil hindi nga po natin naunawaan ng mabuti, hindi natin napakinggan ng mabuti, hindi natin narinig ng mabuti, kasi hindi natin pinakinggan. Sa madaling salita, dahil hindi tayo nakikinig, ano pong mangyayari sa atin? Sabi rin to, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. 'Di ba? So, sapagkat ang mayroon bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ang inaakala niyang nasa kanya. So, sinasabi rin po dito na yung mga meron ay bibigyan pa. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa. Tinutukoy po dito is being a good listener. Na being a good listener, kung tayo po ay makikinig, marami pa po tayong maririnig na salita ng Diyos. Marami pa po tayong malalaman at bibigyan pa po tayo. When it comes to blessings din po, sinasabi rin po na kung tayo po ay marunong makinig, tayo po ay pagpapalain pa po. Tayo pagpapalain, kung marami pong tayong mararanasan, marami pa pong ibibigay sa atin. Unlike sa mga wala na hindi na nga po marunong makinig, ay aalisan pa po. Like yung blessings po ni God, ganun din po yung mangyayari sa atin. So, sa madaling salita, yung mensahe po, sinasabi po dito kung paano po tayo matutong makinig. Ito pong mensaheng ito ngayong umagang ito, tinuturuan po tayo kung paano matutong makinig, hindi lamang po sa Word of God, bagkus sa lahat ng bagay, like sa magulang po natin. Like sa magulang, sa kuya, sa ate natin, sa tito, tita, sa lolo, lola. Tinutukoy po sa mensaheng ito na yung pakikinig po natin ay dapat tayong matutong makinig. Kasi sa pakikinig doon nagsisimula ang karunungan. Number 1, kasi kung tayo po ay makikinig ng mabuti, isa po yun sa mga way kung paano tayo matututo. Matututo tayo like, pag nakinig tayo sa taong to, nakinig tayo kay mama, kay papa, nakinig tayo kay lola, kay lolo, nakinig po tayo kay tita, kay tito, kay kuya, kay ate. Marami tayong matututunan kasi nakinig tayo at higit sa lahat, mauunawaan po natin kung ano yung mensahe. Mauunawaan po natin kung ano yung nais nilang ipabatid sa iyo. Hindi yung sasabat na po tayo kaagad na hindi natin nalalaman. Yung sasagot tayo na, ganito yan, ganito ganyan. No, hindi. Dapat pakinggan muna po natin ng mabuti kung ano yung sinasabi ng mensahe. So, dahil nakinig na nga po tayo ng mabuti, malalaman po natin kung ano yung mensahe. Dahil nalaman na po natin yung mensahe, doon na po tayo pwede magbahagi ng ating gustong sabihin. Then, dahil nga po tayo ay natutong nakinig, dahil nga po tayo ay marunong makinig, darating na po yung point ng ngayon na tayo po ay marunong na magbahagi, marunong na po tayo. Doon po nagsimula yun sa pakikinig. So, dahil sa pakikinig po natin, marami tayong natutunan. Dahil marami tayong natutunan, marami tayong maibabahagi na salita ng Diyos. So, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ang tinutukoy po dito, isa is yung, dahil nakikinig tayo, mabibigyan pa po tayo ng mabibigyan pa po tayo. So, kung matututo tayong makinig sa magulang natin, sa salita ng Diyos, sa ating Diyos na buhay, tayo po ay pagpapalain pa. Kasi tayo po ay natutong nakinig Hindi po tayo katulad ng iba na ayaw makinig. 'Di ba? So, kung ito po ay napapanood nyo ngayong umaga itong mensaheng to, naway gusto ko pong malaman niyo
na ang pakikinig ay number 1 na kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil lahat ng nakikinig ay natututo pa. Bagkos yung mga hindi po marunong makinig, ano pong nangyayari sa kanila? Wala na nga pong natututunan, naliligaw pa po ng landas. Akala nila meron sila, sabi nga po dito, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ganun nga po, akala nila meron sila. Akala nila tama yung nalalaman nila. Akala nila may tama sila. Pero ang totoo, hindi po nila lubusang nalalaman kung ano yung mensahe ng Diyos. Hindi po nila lubusang naiintindihan kung ano yung mensahe. Pagkos akala lang po nila. 'Di ba? So akala nila ganito, ganyan, ganyan. Pero ang totoo, hindi po. So, sinasabi sa mensaheng ito yung pakikinig. Kung tayo ay matututong makinig, tayo ay pagpapalain. Kung tayo ay matututong makinig, tayo ay magkakaroon ng kaalaman, ng karunungan. Kung tayo ay matutong makinig, tayo ay magiging mabuting impluwensya. So, napakaganda po ng mensahe ngayong umagang ito. So kung makikita po natin at maintindihan po natin ng lubusan ng mensahe ngayong umagang ito, napakaganda po, napakaganda. So kung iaano po natin sa bawat aspeto, yung pagiging pakikinig natin sa trabaho, sa church, sa bahay, at sa iba pang lugar, napakaganda po. Kasi dito po tinuturuan tayo kung paano makipag-usap ng maayos. Dito po tinuturuan po tayo paano makipag-usap sa tao ng maayos at makinig sa madaling salita. Kasi ang pakikinig po ang pinakamahirap gawin ng ibang tao. It's hard for them to listen. Kasi ganito po ang nangyayari. Even you're Christian, ganito rin po. Dahil feeling mo, mas marami kang alam sa taong yun, hindi ka na po makikinig. Feeling mo, mas magaling ka sa taong yun, kaya hindi ka makikinig. Bakit ako makikinig sa taong yan? Mas magaling ako, mas malaki yung pinag-aralan ko. Mas mataas yung pinag-aralan ko. Nag-aaral ako sa mamahaling school. Ganun po yung dumarating. So ito pong salita ng Diyos, tinuturuan po tayo dito na matutong makinig. Sa dulo, wala po tayong ibang dapat kundi pakinggan ang ating Panginoon po. Wala po tayong dapat ibang pakinggan kundi ang Panginoon at hindi kung sino man. Hindi yung si Satanas, hindi yung kaaway. Dahil pag tayo nakinig sa kaaway at sa maling landas, tayo po ay mapupunta sa maling landas. Dahil nakinig tayo kay Satanas, tayo po ay maliligaw. So, ayaw naman po nating mangyari na tayo po ay maligaw. Ayaw naman po natin dumating sa point ng buhay natin dahil hindi tayo nakinig. Ayaw naman po nating maranasan dahil hindi tayo nakikinig. Darating yung point na wala rin pong makikinig sa atin. Naisip po ba natin yon? Yung tipong ayaw mong makinig. So, dumating yung point na ikaw yung magsasalita, ayaw ka rin pakinggan. Di ba ang sakit po? Ang sakit po. Kasi ikaw mismo na ayaw mong makinig, gusto mong pakinggan ka. Tama po ba yun? Tama po ba na ikaw lang yung gusto mong pakinggan, pero ayaw mong makinig? Ganun din po kay God. Dapat matuto tayong makinig sa salita ng Diyos. Kasi kung makikinig po tayo sa salita ng Diyos, marami po tayong matututunan. Tutulungan tayo ni God. Tutulungan na tayo ni God kung paano mamuhay ng matino, kung paano mamuhay ng maayos, kung paano magmahal, kung paano tumulong sa tao. Ang dami pong gagawin sa atin ni God. Ang dami niya pong itutulong sa bawat isa. Ito lang po yung mensahe ngayong umaga. Tinuturuan po tayong maging makinig. Kasi kung di po tayong matututo, at the end of the day, wala po tayong matututunan. Dahil wala nga po tayong natutunan at the end of the day, wala po tayong pahantungan. 'Di ba? Ganon din po sa school. Pansin po natin, pag tayo hindi nakinig, tinawag po tayo ng teacher. Ano po sasabihin ng teacher? Sabihin, for example, Sensen, anong natutunan mo? Ngayon, dahil si Sensen ay hindi nakinig, for example, anong sasagot ni Sensen? Wala. 'Di ba? So, ganun din po sa church. Pag tayo po ay hindi nakinig, tinanong
tinanong po tayo ng pastor, tinanong po tayo ng kung sino, or kahit sino po, wala po tayong masasagot. Bakit? Wala po kasi tayo pinakinggan. Hindi tayo nakinig. Ganun lang po kasimple yung mensahe ngayong umaga. Kung tayo po hindi makikinig, tayo po ay walang matututunan. So ngayon po, bago po tayo magtapos, inaanyahan ko na po, ito na po ang pagtatapos ng ating mensahe ngayong umaga. So inaanyahan ko na po ang lahat na pumikit at yumuko para sa ating closing prayer bago po tayo dumako sa ating live forum. So ngayon po, tayo na po yung manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang binigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa mensaheng binigay niyo sa amin, ipinagkaloob niyo. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng guidance of the Holy Spirit upang maunawaan po yung mensahe niyo. Ganon din po sa akin at sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay na ito. Maraming salamat po sa bawat isang nakikinig at nanonood ngayong umagang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin Panginoon. In the name of Jesus Christ, we give thanks to you. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, anak, kapatid, kamag-anak, ang bawat isa po, aming Panginoon. In the name of Jesus Christ, we say amen and amen. So, kasama ko po si Remnant Mark at si Remnant Sensen. So, tinatawag ko na po muna si Remnant Sensen para sa ating live forum. Ang naintindihan ko po dun sa verse na inayag ni Pastor James ay makinig po tayo sa lahat ng oras. Halimbawa, makikinig tayo sa Word of God, ay pwede natin yun maihayag sa ibang tao. At para maligtas siya at maligtas tayong lahat. At halimbawa, may kaibigan tayo. Tapos may nagsabi sa kanya na may ganito daw. Tapos sinabi mo sa kanya na ganon, aalis siya sa atin, di ba? Kasi parang nasiraan natin siya. Tapos, halimbawa, yung magulang natin nag-uutos, di ba, magagalit po siya sa atin kasi hindi natin yung sinunod. At unang-una sa lahat, makinig tayo sa lahat ng oras dahil hindi pa po natin siguro alam yung tama dahil bata pa po tayo. Dapat makinig po tayo sa magulang natin or sa nakakatanda sa atin. At sa una, huwag tayong magmamagaling kasi di pa natin talaga alam. Kailangan natin malaman ang tama para makilala natin si Jesus Christ. At kailangan di po tayo nagpapakataas kasi nakasulat din po yun sa Bible. Ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. At makinig din po tayo dahil baka sa susunod na panahon ay maggagamitin ka rin ni God na mag-share ka ng Word of God sa mga kaibigan mo. Baka di po tayo pakinggan at walang makinig. Di ba po masakit yun? Kasi parang para kay God yung ginagawa mo kasi. Tapos hindi sila nakikinig. Kaya dapat makinig tayo sa lahat ng oras. Yun lang po. At tinatawag ko na po si Remnant Smart. Wala na naman. Okay, salamat sa Panginoon po. Magandang umaga sa mga nanonood. Doon nga po sa binasang topic ni Pastor James sa Lucas. Tayo bilang Kristiyano, tayo yung nakadepende yung mga ginagawa natin sa mga sinasabi natin. Ganon din yung mga natutunan natin sa Panginoon. Kapag tayo marunong makinig sa kanyang mga salita, dapat din nating matutunan na i-apply ito sa ating
i-apply ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, wag nating hayaan na ang ating sarili na masanay lang tayo na ang mga natutunan natin ay hindi natin ginagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sapagkat hindi ito makakatulong sa atin bilang Kristiyano at magiging walang saysayang mga natutunan natin. Wag tayong mag-expect sa Panginoon ng kahit ano na hindi naman natin ginagawa ng paraan. Wag tayong mag-expect na wag tayong dumepende sa mga sinasabi, sa mga salita, sapagkat sa atin din manggagaling yung gawa. Yun nga yung kasabihan nga, no. So salamat sa Panginoon kasi bilang Kristiyano, binigyan tayo ng Panginoon ng nakatangian upang gawin yung mga gusto nating gawin, at binigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayo makakakinig sa ibang tao at magamit ito upang gamitin ito bilang makakatulong sa atin, bilang tutulong sa atin upang magawa natin yung mga gusto nating gawin. Salamat sa Panginoon kasi tayo yun nga, binigyan tayo ng Panginoon na katangian na ganito. Yun lamang po. Tinatawag ko na si Pastor James para sa continuation. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagtatapos. So isang mapagpalang araw po sa lahat ng nanonood. Isang mapagpalang araw po kay Nanay Baby. Ganon din po kay Brother June tsaka kay Mami Mitch Lico. Ganon din po kay Sister Catherine Melendez. Isang mapagpalang araw din po kay Mel B. Bisina, kay Brother Nestor Leyva. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ganon din po kay Sir Rabaca, Romaldo Rabaca. Isang mapagpalang araw din po. Ganon din po kay Marie Cabiltes, sa mama po at papa po ni Ate Rica. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ganon din kay Remnant Claudio Leyva. And ganon din po sa aking lola, kay Lola Mami. Isang mapagpalang araw po. At sa aking pinsan, kay Michael Balogo. Isang mapagpalang araw rin po. At sa lahat pa po ng nanonood. At sa aking pamangkin kay Shin na nanonood din, isang mapagpalang araw. At sa mga manonood pa po, isang mapagpalang araw din po sa atin. Ngayon po, pati po pala si Mama, isang mapagpalang araw po kay Mama na lagi rin pong nanonood. Kanila rin sa mga remnant po. At sa aking tita, sa tito ko, Tito Alejandro ko po, at sa kanyang mga anak, isang mapagpalang araw po sa inyo dyan sa Bataan, sa pamilya kay Jo Marie, kay Tito Alejandro, sa Tita Luz ko rin naman po dito, at sa mga pinsan ko po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ganon din po sa mga ating mga kapastoran. Sa ating mga kapastoran, isang mapagpalang araw din po kay Pastor Julius, sa Ansarang Creekland, sa Ansarang Pasig, kay Pastor Sammy rin po. Ganon din po kay Pastor Alex Tomate, sa Ansarang Maine. Ganon din po kay Pastor PJ, sa Ansarang Antipolo. Ganon din po kay Moksanim, at sa Serawan Church. Ganon din po kanila Pastor Simon, kay Pastor Jess, at sa iba pa pong pastor. Isang mapagpalang araw po sa atin. At ganon din po kay Bishop Apollo from India. Thank you for watching and always watching our program in the Philippines, in our church. And also, ganun din po sa mga manonood pa po. Sa mga manonood pa po, like Ate Claire, kanila Ate Beth, at sa lahat po ng nanonood po, kanila Sir Babes, at sa lahat po ng remnant. Nawa yung mensahe ngayong umagang to ay hindi lamang po narinig, kundi po tumatak sa ating puso't isipan at i-apply po natin sa bawat araw ng buhay po natin. So maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong abang lingkod na nagsasabing
mayroon pa po pala. Nakalimutan ko, isang mapagpalang araw din po pala sa Sitio Halang. Isang mapagpalang araw po sa mga tiga Sitio Halang, sa mga tiga Sitio Radar, sa Sitio Borol, at sa mga tiga Angelina Bill, Purok Maligaya, at ganoon din po sa mga tiga Sacramento, California. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Huwag po natin kalimutan na magbasa ng Biblia, magdasal, at lumapit po tayo sa Diyos sa lahat ng oras. Kasi po yung Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong umagang to at sa buong araw na po na ito. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ganon din po pala sa pamilya Rushi, kay Ate Grace na rin po nanonood. And ganon din po kay sa aking tita, one of my tita in showbiz, kay yung mami po ni Ate Rose, na dinadalangin ko rin po yung kagalingan niya po. Si Ate Rose Banjinkel, yung karir niya rin po, dinadalangin ko po. So, lahat po, naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan na yung Diyos na nandyan lamang po siya. Huwag po tayong lumimot. So, dinadalangin ko po lahat ng panalangin nyo ngayong umagang to. Sa lahat-lahat po. Maraming salamat po. Ito po ang inyong abang lingkod. Si Pastor James Matthew na nagsasabing mahal na mahal po tayo ni Kristo. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli bukas. At maraming salamat din po sa mga bumate at sa mga nag-surprise. Salamat po. Goodbye.